We're located here at Regalado, Burbank Street, North Fairview. January, rough na sa ganun siya. 2008. I clearly remember, si Mama na interview din. Hindi yata sila naniniwala na ang capital ng mom ni Mama 20,000. We started at 20,000. Yun din ang tanong ko hanggang ngayon. Paano nag-start? Yung 20,000 lang yung capital. Siguro talagang lakas ng loob, determination. Etong Fairview, ma'am, dati, ano lang to eh. Wala, dinadaanan lang. And we don't have any offices or school nearby before. Araw-araw kaming, before nag-start kami, way back 2008, tuwang-tuwa namin pag nakapag-sales kami ng 4,000 per day. Halimbawa, makakabenta kami ng sales is 2,500. Tapos meron kaming kasama, sabi niya, sige Paul, akin na yung 1,500. Ibibili ko ng pang-toppings natin. Habang nagpapakulo ako ng sabaw nung pansit namin, tinitignan ko, lunchtime, wala pang tao. And I was praying. Sabi ko, Lord, I know it's not permanent. It's something na kailangan naming pagdaanan for us to develop yung grit to do business kung ano talaga yung gusto mo. Sabi ko, and I trust your will. Tuloy ko lang to. May magandang pupuntahan itong ginagawa namin. And then, when you try to give it your all, and then asking the grace of God, na yung binigay sa'yo, palaguin mo. And I think, lalago ng lalago. You have to share it sa mga tao na nasa paligid mo. Karamihan po sa kasama namin, magkakasama na kami dekada na. Meron dyan, binata pa lang nandito na sa amin. Parang kapatid na rin namin. When we are going through rough times, especially pandemic, ano ba, tigil muna tayo o hindi? Parang nag-go back kami doon sa principle na etong negosyo na to, hindi lang para sa amin. Ano sa mga kasama din namin. Yung nagpapa-fuel lang sa amin, yung nagpapalakas din ng determination namin na pag kami tumigil, paano sila? Paano sila? Meron naman yung challenging times na yun, yung parang, ano ba, parang negative pa tayo yung araw na to. Parang pwede na, pero at the end of the day, when you look at them, magkakasama kami, yung pauwi na, tatawanan, o nga, no, sige, tuloy natin to. Hindi naman siguro, hindi tayo papabayaan ni Lord dito sa ginagawa natin. The challenging part of doing business is yung customer satisfaction. Sa 10 papasok, aasahan mo, mayroong isa, dalawa, or tatlo na hindi magugustuhan yung sinaserve mo. Isa rin turo ng parents namin, ni Mama and Papa, gusto mo ng masarap na pagkain, walang shortcut. Hindi pwedeng pagkagawa nito, serve mo na. Talagang it really takes time. And it's not about selling high volume. We get our satisfaction, ma'am, pagka yung customer pumasok, tapos nakita mong bumalik, or halimbawa kumain siya ng pansit. Yung tas gumaganon-ganon. Tapos mag-take out. Sobrang tuwang-tuwa kami. The thing with food business kasi, no matter how you give them your customers or patrons, no matter how you satisfy them, in a number of times na pupunta sila sa'yo, magkamali ka lang ng isang beses. Yeah. Mahirap na silang pabalikin. And having that on our mind, lagi naming sinasabi sa mga kasama namin, ang dapat na strategy natin, the moment na pumasok yung customer sa Enzo's, dapat paglabas niyan, iniisip niya na kailan siya babalik ulit sa atin. And little by little, thank God, nangyayari po siya. Malayo pa. It's a long road. Tapos maraming pang kailangan gawin. But it's continuous growth. Yeah, continuous growth. Hindi siya tumitigil. So, you should always have that hunger. Lalo na, taking the lead from our parents, they started from 20,000. Parang nakakaya naman kung hindi namin mapapalago.
yung upbringing kasi ng parents namin. You have to work. Pag di ka nagtrabaho, wala kang kakainin dito sa restaurant. Pag maraming tao, nagkakaha kami. Tapos, pag maraming plato sa hugasan, pupunta kami ron, maghugas kami. It's a family business. Tapos, we are helping. Si mama may part, papa ko meron. Kami, ganito ginagawa namin. And there's one lesson in life na sobrang totoo. You will never win an argument With your parents. sa mama mo. If I have to go back in time, I'll tell them, do it for the love of sharing sa mga tao nasa paligid mo. Kasi with the amount of people na nakasama namin through our journey, I think the barometer of success is kung gaano kadami yung kasama mo na natutulungan mo. And it's not about the sales. Ano yan, it's about the journey. Sige lang, tuloy nyo lang. And then probably makatulong tayo sa mga families na nakakasama natin. And with God-given talent sa mga natin, siguro marami tayong mabubusog na matutuwa.